Hello mga kabighal! So for today's video, ituturo ko sa inyo ang DIY hair treatment ko. For 6 years or 7 years mga kabighal, hindi na ako nagpa-rebond. So ito po yung mga gamit ko: Head and Shoulder na shampoo, Botox Keratin, blower, so mga kabighal, bago lang akong ligo nito, no? Pero mukhang walang paligo. So medyo basa pa po ang buhok ko nito. So nag-blower muna ako mga kabighal. So ayan. So patuyuin ng 100% ang ating So kung mag-treatment po tayo sa ating mga buhok mga kabighal, kung maliligo po tayo, shampoo lang po. Wag na wag po kayong maglagay ng conditioner. Ang reason po kasi bakit hindi tayo naglalagay ng conditioner, para matanggal yung mga excess oil sa ating buhok at saka sa ating mga scalp. Ako din, minsan-minsan na lang ako naglalagay ng conditioner kasi nga naranasan ko noon na everyday ako nag-conditioner, nauunot yung mga buhok ko mga kabighal. So marami po yung nalalaga sa aking mga buhok. So after natin mapatuyo ating mga buhok mga kabighal, no, gamitin natin itong mga ipit sa ating mga ilong upang tumangos. Gamitin natin itong mga ipit para mag-sectioning ng ating mga buhok upang plancha. So, suklayin muna natin mga kabighal ang ating buhok, ha, para hindi ito maging ukay-ukay. Kaya na mga kabighal, no, tingnan nyo mabuti ang aking buhok. Ang pangit talaga mga kabighal. So, i-treatment talaga natin ito. Parang pagmumukha lang nanonood nito. Eto naman, hindi naman mabiro ang kabighal. So, ayan na mga kabighal, no, i-sectioning na natin yung ating buhok. O, ang pangit talaga, parang buhok ng mais. So, hindi din ako nagkulay ng buhok ko ngayon mga kabighal para mapahinga naman itong aking buhok. So, medyo madaming gray hairs na dyan mga kabighal, no. Hinahayaan ko lang yan kasi sanay naman ako. Katulad ng nanonood dyan, sanay nang umasa sa taong hindi ka naman mahal. Yung gray hairs ko nga pala mga kabighal, no, nasanay na ako niyan kasi noong bata pa ako, medyo marami na yan sa aking buhok, kaya hindi na ako nagtaka kung bakit marami, 'di ba? At hindi ko lang talaga feel ngayon na mag-color kasi tinatamad ang kabighal. So wala lang talaga ako pera mga kabighal pambili ng kulay ng buhok. So ayan mga kabighal, no, tingnan nyo mamaya ang transformation ng aking buhok after ng treatment. Kung makikita mga kabighal, no, aside sa gray hairs, meron din tayong mga snowflakes. Aminin, hindi lang ako merong snowflakes, ikaw din na nanunood. O, huwag mahiya kabighal, kitang-kita, kakakamot mo lang ng iyong ulo at may kaspa. Sa panahon mo mga kabighal, huwag na tayong maging denial sa ating mga sarili. Pa-emi ka pa dyan, yun pala, ang dami mo palang kaspa. Sariling kahit ko lang talaga ito mga kabighal, no, kasi wala akong assistant. By the way, salamat pala sa nagturo sa akin ito. It's Shine Villafranca. So ayan na mga kabighal, no, malapit na akong matapos magplancha. Katulad ng relasyon nyo, malapit nang matapos. Ito talaga si kabighal, hindi na mabiro. Oy, panuurin mo ito para matuto ka kasi ang mahal ng salon. Ganito lang ka-short ng buhok mo. Ang singil sa akin 1.5 para sa treatment. Pang-register ko na lang yan sa marathon ng KCC. Ayan, umpisahan na natin maglagay ng Botox sa ating lalagyan. So, i-shake muna natin before natin gamitin. So, nabili ko pala ito last year pa. So, mag-i-expire na kasi ito actually ngayong June. Kaya, todo gamit na si ako. So, gamitin natin ulit yung ipit natin mga kabighal para ipitin ang ating mga ilong, ipitin ang ating mga buhok. So, sa paglalagay ng Botox mga kabighal, kailangan natin i-sectioning ang ating mga buhok para malagyan ang lahat ng parte. Reminder, wag lagyan sa may scalp. Buhok lang mga kabighal. Ang maganda kasi dito mga kabighal sa treatment na ito, kahit na may kulay ang buhok mo, sandamakmak na kulay, hindi ito makaka-apekto. Hindi katulad ng rebond. Okay lang, walang problema kahit na may kulay ang buhok mo. Kahit katatapos mo lang magkulay at magti-treatment ka, walang problema. Hindi mapuputol ang iyong mga buhok. Hindi katulad ng relasyon nyo na malapit nang maputol mga kabighal. Mga kabighal, no, medyo maanghang lang ito sa may mata mga kabighal.
So, dapat konting ingat din na huwag malagyan ang ating mga mata. Katulad ng iyong pag-iingat sa iyong baby boy. At baka siya ay mapunta sa iba. So, huwag din kalimutan mga kabighal na gumamit ng gloves. Dapat protektahan natin ang ating mga kamay. Medyo matapang kasi itong gamot na ito. Katulad ng iyong jowa, matapang humarap sa hamon ng buhay at pagsubok ng inyong relasyon. So, ayan na mga kabighal. Tapos na tayo maglagay ng gamot or ng botox sa ating Para naman akong basang sisim nito mga kabighal, no? So, ano nga ba ang ginagawa sa mga basa? Di, patuyuin. Ha, 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 ha. So, i-blower na natin ngayon ang aking buhok mga kabighal. So, ang gagawin natin, i-blow natin ito hanggang magiging 90% dry. Narinig mo naman siguro mga kabighal, no? Okay lang 90%. Hindi kinakailangan na 100%. Pero kung gusto mo kabighal na 100% dry, sige, 100% ka total. Ikaw naman na nag-desisyon sa buhay mo. Matanda ka na para pakialaman ang desisyon mo sa buhay mo. So, ayan na. Hello. Ayan na mga kabighal. So, dry na yung buhok natin. So, ang gagawin na naman natin, parang uto-uto lang dry tayo. Na mga kabighal, ang gagawin na naman natin, gagamitin na naman natin ang ipitin na naman natin ang ating ilong upang tumangos. Ay, mali pala. Ipitin natin ulit ang ating mga buhok by sectioning habang pinaplansya natin ito. Kung inyong mapapansin mga kabighal, no? So, every time kung naipa-plancha yung buhok ko, ay may smoke na lumalabas. Alam nga naman, naninigirilyo ba yung buhok? Hindi naman, di ba? So, ipa-plancha natin sapagkat ilalak na natin yung gamot sa ating buhok. So, kung mapapansin nyo, sabi ko nga, merong aso na lumalabas. Share ko lang mga kabighal ang sekreto. Sekreto lang natin ito. Kapag nagpa-plancha kayo, at marami pang asong lumalabas, so wag nyong tigilan. Plansyahin nyo lang ng plansyahin para maluto ang buhok meaning, mo. Kung wala ng aso na lumalabas sa pagpaplansya mo, meaning luto na yung buhok mo. Proceed ka na sa another sectioning. Again, mga kabighal, sa tuwing pagplansya mo ng iyong buhok at marami pang asong lumalabas, so plansyahin mo lang ng plansyahin hanggang sa wala ng asong lumalabas. So meaning, luto na yung buhok mo para maganda ang outcome. Dapat din mga kabighal, tama lang ang init ng inyong plansya. So, alam niyo ba mga kabighal kung bakit may mga back job sa mga rebond? Ang main reason niyan mga kabighal, hindi masyado kagandahan or mainit yung plansya na ginagamit. At saka, minamadali ang pagpaplansya ng buhok kaya nagkakaroon minsan ng back job. Dapat unatin talaga yung buhok sa pagpaplansya mga kabighal para makikita mo talaga yung magandang outcome. So baka magtanong na naman kayo mga kabighal, no? Kung bakit ako ay may bangs, tapos may mga putol-putol ang buhok ko sa bandang likuran. Ay, marites talaga kayo mga kabighal. Ang bangs na yan ay bangs na hindi inaasahan. I'm so tired explaining na hindi kayo nakikinig. Kaya nga, may bangs akong hindi inaasahan kasi nagkukulay ako parati ng aking buhok mga kabighal. Kasi nga, lahi na namin yung magkaroon ng gray hair simula nung elementary pa ako. Nung mag-college na ako mga kabighal, aba, dumadami-dami na. So ngayon, kasi tinatamad ako mag-treatment noon. So always ako nagkukulay ng aking buhok. At saka minsan mga kabighal, alam mo kasi, nagtitipid din ako. Medyo mumurahin yung ginagamit ko na pangkulay. Naparami lang ng oxidant kaysa kulay. Kaya eto, pag kulay ko, ang result, naputol-putol ang buhok ko. Kaya nagkaroon ako ng instant bangs. Bangs na hindi inaasahan. So, sa mga nagpa-rebond dyan, at saka at the same time nagkukulay ng buhok, aba, sa una lang yun ang ganda, darating yung panahon, malalagas ang buhok mo. So, kawawa ka na naman. Mauupaw ka. Huwag masyadong maarte. Gawin nyo ang treatment once or twice a month. Okay na yan mga kabighal. Katulad din yan ng patago mong relasyon. Minsan lang kayo nakikita. At least once or twice a month. Plansyahin mo lang ng plansyahin mga kabighal hanggang sa hindi na ito labas ng aso every time na magplansya ka. So, meaning, luto na yung buhok. Diba? Ayan, pagod na ang kabighal nyo sa kakaplansya niya.
DIY pa more. Kasalanan ko ba na wala akong pera pampasalon? Low budget lang ito mga kabighal, pero super effective sa ating hair lalo. Yung blower, plancha, investment yan sa sarili mo. Sadyang mahalang talaga ngayon ang magpasalon. So kung kaya mo naman on your own mga kabighal, why not? Diba mga kabighal, kung matutulog ka after ng treatment, hindi na kailangan na ipitin mo pa yung buhok mo, kailangan mo pa i-arrange, o bahala na, mahiga ka na, matulog ka na. Pagising mo, ganun pa rin. Gandang hindi inaasahan. Charot lang mga kabighal. Pero sa totoo lang mga kabighal, no, nagiging hiyang ako dito sa treatment na ito. Less gastos lang mga kabighal, tapos effort lang ang peg. Syempre, medyo nakakapagod din mag-blower, mag-plancha, at least less expenses. Dapat mga kabighal, dapat magkaroon ka din ng time para ayusin yung buhok mo. Ngayon ko lang kasi na-realize mga kabighal na magkaroon ako ng instant na bangs na dapat monthly pala talaga ako mag-treatment. Kaya ngayon mga kabighal, lahat na lang nire-research ko sa internet kung ano yung pampatubo ng instant bangs. At the same time mga kabighal, ni-research ko na rin kung paano ma-stop ang paglagas ng buhok ko nung mahaba pa ito. Rosemary lang po at saka cloves, tapos spray ko lang yan sa buhok ko, o diba? Effective. Walang halong chemical. So ito na mga kabighal, charan! Ito na po ang result ng aking treatment. So hindi ko yan babasain ng at least 24 hours para umeffect talaga yung gamot sa akin. So, diba, ayan na mga kabighal, o tingnan nyo, maganda ang result. I'm super satisfied. O, diba, gayahin nyo na. Ano pa hinihintay nyo?